Malapit na po ang buwan ng Disyembre at sa atin sa Pilipinas o at least sa ating bansa ay pinag-uusapan, sinisimulan ng pag-usapan ang paparating na ano kaya yon? Pasko? At pagka Pasko, ano agad yung pumapasok sa isip ng mga manggagawa natin, mga employees? Ayun, may naririnig na akong word. Babasahin ko lamang po itong isang, pakinggan niyo po akong mabuti, may babasahin po akong. Bonus tu et beneficus doceme praeceptua tua. Salmi centum undiviginti versum sexaginta octo. Hindi po ako magbibigay ng sermon sa Latin sa hapong ito. Binasa ko lamang po ang passage sa wikang Latin na siyang ating pagbubulay-bulayan sa hapong ito. Ang sabi sa awit 119 verse 68 sa Tagalog, ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Sa English, you are good and do good. Teach me your statutes. Tayo po muna ay sandaling manalangin at hilingin natin ang tulong ng ating Panginoon. O aming Diyos, aming Ama na nasa langit, ang pag-aaral po namin sa hapong ito ay patungkol sa inyo, O Diyos, sa inyong kalikasan, sa inyong katangian. Naway tulungan ninyo ang inyong mga tao sa masigasig at maingat na pakikinig. Tulungan din po ninyo ang inyong lingkod na maihatid dito ng may kalinawan at may buong conviction, O aming Diyos. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang paksa natin ngayong hapong ito ay God is good, mabuti ang Diyos. Meron lamang po tayong tatlong bahagi sa message sa hapong ito. Una, God is good, a declaration and a recognition of the character and nature of God. Pangalawa, God does good, a declaration and a recognition of the work of God. At pangatlo, the concluding request to be instructed by God Himself. Yung unang, ano po yung unang-unang yung word na natandaan kanina? Bonus. Kasi po sa sa Vulgata Latina, yan po yung unang-unang word dun sa Psalm chapter 119 verse 68. God is good. But pag pinag-usapan po natin yung salitang good, what is good to begin with? Ano ba yung mabuti? What do we know about goodness? What is good? How do we define good? Ang ilang mga tao ay dinidefine nila o binibigyan kahulugan nila ang mabuti base sa kung ano ang kanilang makukuha dito or yung benefit na makukuha nila. In fact, yung salitang benefit or bene galing din sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay good. It is said that many people are only interested in the benefits they get from the goodness of God, but not interested in God Himself. Ito po yung very perplexing and very controversial thing about the goodness of God. Meron po dalawang klaseng tao sa topic or sa subject na ito ng goodness of God, kabutihan ng Panginoong Diyos. Some are claiming that yes, God is really good. And then sinasabi nila, yes, God is good. Pag tinanong mo sila, mabuti ba ang Diyos? Oo, mabuti ang Diyos. Bakit? Because I have a good family. Because I am in a good school. I have good grades. I have good looks. I have good health.
good salary, good position, good time, good income, good relationship, good feeling, good feedbacks, good reputation, etc., etc. Now, are we one of those people who define the goodness of God based on what I've just said? Or on the other hand, may mga tao naman na pag tinanong natin sila, tinanong ninyo sila, mabuti ba ang Diyos? Ano kanilang isasagot? Mabuti ba ang Diyos? Na yung aking pamilya ay wasak? Na nandun ako sa school na pangit? Na yung grades ko ay bumabagsak? Na wala akong itsura? Masama ang kalagayan ng kalusugan ko? Ang baba ng sweldo ko? Ang pangit ng posisyon ko? Wala akong good time na nararanasan? Hindi man lang ako makapagbakasyon? Ang pangit ng income ko? I'm in a bad relationship? I feel bad? I get bad feedbacks, bad reputation, etc., etc. But you know what? Hindi po natin maaalis ang katotohanan. Whether we like it or not, God is good. This is a difficult subject, actually a broad subject, ngunit sa biyaya ng Panginoon ay magfo-focus lamang tayo sa iilang bahagi at naway tulungan tayo ng Panginoon sa pag-aaral ng paksang ito. We must all remember and we must all put into our minds that the goodness, or rather all goodness, begins with God. Isa lamang din pong trivia, sa English at Germanic language ay halos pareho lang ang tunog ng salitang God at saka good. Di po ba? Actually, isang letter lang nga lang sa English. And sa German, isang letter lang din. So, hindi natin maiaalis ang kabutihan o yung salitang mabuti sa Diyos. Pag pinag-usapan natin ang tungkol sa Diyos, hindi po pwedeng pag-uusapan natin ang Diyos at hindi rin natin pwedeng mababanggit na hindi mabanggit ang kabutihan or goodness. Now, we were going to discuss and make it clear sa bawat isa sa atin, ano ba talaga ang kabutihan ng Diyos? Is God really good? At doon sa mga nagkiklaim, doon sa una kong binanggit kaninang category of people that nagkiklaim na, yes, God is good. Why? Because I have this, I have this. Now, we have at least 3 or 4 aspects why we can say that God is good. Number 1, God is good in all respects. Everything that was made is good because He who made it is good. Kung nakakita tayo ng work of art, 'di ba? Ang ganda-ganda nung pagkaka-sculpture o kaya building, 'di ba? Sa mga mahilig mag-travel, ang gaganda ng mga architecture hinahangaan natin. Pero isipin natin, yung gumawa nun, masasabi natin, very good. Kaya maganda yung naging product because yung gumawa ay maganda, mabuti. Very good yung gumawa. Kung babasahin natin ang Biblia sa Genesis chapter 1, ilang beses sinabi doon, matapos lumikha ang Panginoon, ang sabi doon, and God saw that it is good. He made everything good. And sa Ecclesiastes, sinabi din doon, He made all things beautiful in its time. Pangalawa, God is good towards sinners. Kahit sa mga makasalanan, mabuti ang Diyos. Ito po ay isang refutation sa pag-iisip ng iba na bakit ka nakakatanggap ng mga pagpapala? Kasi mabait ka Mabait kasi ako. Or kaya ka pinagpapala kasi mabait ka. That's why God is good to you. But that's not true. Sa Matthew, sinasabi doon that God causes His sun to shine and rain to come down to good and as well as bad people. Hindi naman tayo nakakakita na umuulan
Tapos hating-hati dito sa bad. Bad kasi yung may-ari ng field, walang ulan, dito lang ang meron kasi babait yung may-ari. Lahat ay nakakatanggap at nakakalasap ng kabutihan ng Diyos. Pangatlo, God is good towards His own people. Wag na wag po nating kalilimutan. Ang ating Diyos ay mabuti sa atin. And that's why it's good to be reminded, again, that God is good towards His people. Ang sabi sa Psalm 34, "Oh, taste and see that the Lord is good." Paalaala po ito sa atin lahat. Bilang mga mananampalataya, malaman natin, matikman natin, mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Panginoong Diyos sa atin. Sinasabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Wala nang mas bubuti pa sa Panginoong Diyos. And ikaapat, the unchanging nature of God's goodness. Ang sabi sa Jeremiah 32 verse 40, "I will make an everlasting covenant with them that I will not turn away from them to do them good." Yung mga tao na iniligtas ng Panginoon, nangako ang Diyos na gagawan niya ng kabutihan yung mga tao na yon. Yung mga tao na kanyang tinubos, yung mga tao na kanyang pinangakuan, ay kanyang gagawan ng kabutihan. Everlasting covenant, hindi magbabago kahit kailan. And sinabi sa Malakay chapter 3 verse 6, "I, the Lord, do not change." Hindi nagbabago ang Panginoon, hindi siya magbabago sa kanyang kabutihan. The character of God does not change. Indeed, God is good all the time. Sabi nga nung kanta, di ba? God is good. Pinasikat yata ni Don Moen. God is good all the time. So, we have a question here. Lalo na sa ating mga mananampalataya. Do you still doubt the goodness of God? Meron bang pagkakataon na nag-aalinlangan din ba tayo? Nakakaramdam ba tayo na mabuti ba talaga ang Diyos? O minsan, baka nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Alam niyo po, mahalagang maunawaan natin na yung pag-aalinlangan o yung pagdududa sa kabutihan ng Diyos, ito'y nagsimula na noon pa lang sa unang pamilya, sa unang mag-asawa pa lamang. Sa Garden of Eden, nang si Eva ay tinukso ni Satanas, ang sinabi ni Satanas kay Eva, talaga bang ito lang ba yung ibibigay ng Diyos sa inyo? So nag-i-insinuate si Satanas sa kabutihan ng Diyos, binibigyang alinlangan. Si Satanas ay pumapasok upang pag-alinlanganan natin ang kabutihan ng Panginoong Diyos. At sinasabi niya na hindi ka gustong maging ayaw ng Diyos na maging masaya ka. Kaya mo naranasan yan kasi ayaw naman ng Diyos na maging happy ka eh. Because God is not good at dinideprive ka ng Panginoon sa mga mabubuting bagay. Now, totoo ba na nagde-deprive ang Diyos ng kabutihan sa kanyang mga tao? Sinabi yan sa Psalm chapter 84 that God will not withhold any good thing sa kanila na lumalakad ayon sa kanyang katwiran. Now, number 2, about the goodness of God, about what God does, the declaration and recognition of the work of God. Doon sa previous verse natin, sa verse 65, it is recollecting the past, what God has done, kung ano yung ginawa na ng Diyos. Pero dito, dinidescribe kung ano yung ginagawa ng Diyos at patuloy na ginagawa ng Diyos. Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hence, not only we can truly say God is good all the time, but that God does good all the time. Walang panahon na ang Diyos ay tumigil sa paggawa ng mabuti sa atin.
Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti. Mayroong isang contemporary Tagalog song, sinasabi doon, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Now, merong mga objections dito sa mga binabanggit natin. Sinasabi, at ito yung isa sa very, very common objection. If God is good, then why is there evil in the world? And laman yan ng mga apologetics engagements natin. And we have, here in our church, we have the Herald of Grace Apologetics. Sa mga nanonood sa atin, we encourage you to watch their episodes. Ang katotohanan, even as believers sometimes, are questioning the goodness of God because of the things we experience and suffer. Reality, nakakaranas tayo ng mga kahirapan . Nagdadanas tayo ng difficulty, ng trials, problema, discomfort, frustration. May mga gusto tayong mangyari sa buhay natin, hindi nangyayari. Mga kabiguan natin sa buhay. At nagsisimula na tayong magtanong, is God really good? Is God really doing good at this point in my life? Basahin natin ng Romans 8 verse 28. Romans 8 verse 28 sa Tagalog. Ang sabi doon, and then I will read again in English. Sa Romans 8 verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sa isang translation sa NIV, sinasabi doon, God works all things together for good. Or God works in all things for the good of those who love Him. Ang Diyos mismo yung kumikilos. Ang Diyos mismo yung may ginagawa. Minsan yung mga alagad, nung sila ay namangka, di ba? Namangka sila and kasama nila ang Panginoon. Iniisip nila natutulog ang Panginoon at nung nagkaroon ng malakas na hangin at feeling nila lulubog na sila dahil sa lakas ng hangin, ang Panginoong Jesucristo ay natutulog at sinabi nila sa Panginoon, Panginoon, ano ka ba Panginoon? Mamamatay tayo. Sa kanilang isipan, ang Panginoon ay parang nagpahinga muna. Parang nag-break at hindi nagbabantay ang Panginoon at walang ginagawa ang Diyos. At parang gusto nilang sabihin sa Panginoon, Panginoon, do something, mamamatay na tayo. But God is doing good. God does good. Kumikilos ang Panginoong Diyos, gumagawa ang Diyos sa ating buhay. God is good and does what is good. Tandaan natin, we do not know what we really want. Marami kasi tayong gusto mangyari sa buhay natin. Ngayon, just quoting from a sermon from Paul Washer, sabi niya, you have pitiful, meager plans for your life, but God has greater, better plan for your life. Ano ba yung plan na yon? Yung ba ay makapag-abroad ka? Yung ba ay makapasok ka sa magandang college? Or makagraduate ka? Or makapag-asawa ka na? Or magkaanak ka na? Or makapagpatayo ka na ng bahay? O ma-promote ka? Yun ba yun? But God's plan is to conform us to the image of His Son. This is the good that God wants for us. What you are experiencing right now is not outside God's sovereign and benevolent rule and control. Huwag po tayong magkakamali sa pagsasabi na mabuti ang Diyos. May mga tao na nagsasabi na God is good,
Pero ini-ignore nila yung katotohanan that God is also just. Makatarungan ang Diyos. If He is a good God and if He is the just judge of the earth, then all His judgments are also good. Yung mga bagay na nangyayari sa mundo, yung mga kahatulan ng Diyos, ito'y batay sa Kanyang ginagawa. At lahat ng hatol ng Diyos ay mabuti. Kung minsan nagko-complain tayo, ay yung judgment, yung verdict, that's not good. Mali yung yung ine-expect naming hustisya, hindi namin nakamit. Pero sa Panginoon, because He is a good God, because He is a just and a good judge, hahatol siya ng makatarungan. If you are saying that God will not throw the wicked in hell because He is good, then the God you are talking about is not the God of the Bible. Meron kasing mga tao na nagsasabi, because God is good, God is love, hindi siya magpaparusa sa impyerno. Pero sasabihin ko naman sa iyo, kaibigan, kung yan ang iyong kaisipan, yung Diyos na tinutukoy mo ay hindi yan Diyos ng Biblia, umimbento ka lang. Nakapag-imbento ka lang ng Diyos base sa sarili mong imahinasyon. Yung baliktad, imbis na God created man, ikaw ngayon, na man o tao lang, lumikha ka ngayon. Nakapaglikha ka ng Diyos na mag-fit doon sa iyong kaisipan. Kaya mo sinasabi yan. At sinasabi ng Biblia na walang sumasamba sa Diyos-Diyosan na papasok sa kaharian ng Diyos. Now, sa ating third part, the concluding request to be instructed by God Himself. To be instructed by God Himself. Ang sabi ng psalmist, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Teach me your statutes. Now, as a review, yung statutes these are regulations, prescriptions, an appointment of time, space, quantity, labor, or work, and use of all resources. Mga specific instructions or prescriptions. Ito yung mga statutes ng Panginoon. Ito yung mga sinasabi ng Panginoon na ito yung gagawin mo. Dito ka lalakad. Dito ka gagawa. Ito yung dapat mong gawin. Now, di ba pagka meron tayong siguro sa atin na may mga mahilig manood ng mga podcast or mahilig manood ng mga sermon or conference, meron tayong mga paboritong speaker or preacher, di ba? And lalo na kunyari, dito darating si Dr. MacArthur. Sino magtuturo sa conference nyo sa 2023? Si J. Mac? Si J. Mac. Sige, pupunta ako. Siguro yung iba sa atin, mauuna pa sa listahan dito. Pag sinabing, umattend ka, si ganito, si ganyan, celebrity teacher magtuturo. And we are excited. Now, to be taught by your fellow is something, to be taught by an expert is another, but to be taught by God Himself is altogether a different story. This is a promise in the Old Testament. Ang sabi sa Isaiah 54 verse 13, ang Diyos ang magtuturo sa kanila. Ang Diyos ang magtuturo sa kanyang mga tao. Binanggit na natin to noong mga nakaraang pag-aaral natin. Now, it is interesting to note that the psalmist did not say, teach me to be good. Ngunit sinabi ng psalmist, teach me your statutes. Now, on obedience and application, many people simply agree that God is good and is doing good. Wala naman silang problema doon sa ating mga binanggit kanina. Yes, we agree God is good. Yes, we agree God is doing good in the world. But they are not ready to hear what God wants to say, much less do what He says. Hindi sila handa na gawin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. They're not even ready to hear what God is saying. Basta sasabihin lang nila, okay, we believe in God. That's good. They mention God in the speeches, okay na yan.
Pero ano ba yung sinasabi ng Diyos? We can only learn from God by hearing from the Word of God. Mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at gumagawa sa salita ng Panginoong Diyos. Kung kaya't sa Scripture, kung saan naglalaman ng mga kautusan o katuruan ng Diyos, the statutes of God, ipinapakita nila sa atin o pinapakita sa atin ng kasulatan kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Sa Old Testament, sa context ng psalmist, he has the Ten Commandments of God, the Torah. The first half of the Ten Commandments teach us about God. First commandment up to the fourth commandment, there is only one God whom we ought to worship. Sino lamang ang sasambahin, mayroon lamang iisang Diyos. How to worship God? Paano ba dapat sambahin ng Diyos? Sa spirito at katotohanan? Hindi sa kung anong paraan gusto natin? Regulative principle of worship? And how to be careful not to offend God? Baka mamaya, we are calling on God, we're calling the name of God, at baka mamaya nabablaspheme na pala natin ang pangalan ng Diyos. Hindi natin alam, we're using the name of God in vain. And if we're not careful, ay nai-influensyahan tayo ng ibang tao, o pinapalampas lang natin yung iba. They are naming the name of God, they're using the name of God, they are apparently teaching in the name of God, and hindi man lang natin sila kinokorek, hindi natin sila sinasaway, at hindi natin binabantayan yung ating sarili, even our children, our family, na hindi tayo mahulog sa pag-blaspheme sa pangalan ng Panginoon and the observance of His holy day. Maraming mga nag-aangking Christian sila, pero para sa kanila, Lord's Day is just bukang bibig na lang. Okay, Lord's Day, simba tayo, okay. Pero ano ba talaga yung nasa isipan nila? Ano yung tumatakbo sa kanilang isipan? Do they really observe the holy day of God? Now, sa second half ng Ten Commandments, di ba? Second half, fifth commandment hanggang ninth commandment. Ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama't ina. The Word of God teach us how to respond to human authority. And then number 6, the next commandment, the sixth commandment, to honor and preserve life. Even maging maingat nawa tayo. Pwede natin kasing sabihin na hindi naman ako pumatay, hindi naman ako nanlait ng tao, so hindi ako guilty dyan. Kahit sa mga pag-like natin sa mga post, maging maingat din po tayo. Baka mamaya yung nilalike natin, yung sinishare natin, nagpo-promote na pala ng violence at minamaliit ang buhay ng tao. And then, ano pa ang nasa salita ng Panginoon? Yung paggalang at pagprotekta sa pag-aasawa. Marriage. Marriage is only reserved for husband and wife, man and woman, male and female. But many are seeking to violate this. Maraming gustong baguhin ito. Maraming gustong maliitin ang utos na ito ng Panginoon. But we will not allow ourselves na matangay ng kaisipan ng mundo pagdating dito. And then pag tinanong mo sila, o kumusta? Mabuti, good. What about your relationship? Oh, it's good. God is good. But their relationship, their marriage relationship does not honor God. Anong klaseng marriage meron? Ito ba yung marriage na magulo? Ito ba yung marriage na puro awayan? Or baka marriage between parehong kasarian? Or trying to
engage in different individual, multiple individual. At winawalang kabuluhan ang salita ng Panginoon pagdating sa pag-aasawa. And the next, to honor and protect other people's property. Hindi lamang yung pagnanakaw na sinabi ng Panginoon, yes, huwag ka magnakaw. Yes, di naman ako nagnanakaw. Pero kung nasa office ka at wala ka namang ginawa kundi mag-YouTube, ninanakawan mo ang kumpanya. And if you are guilty of this, repent. If you're a Christian, repent. And let us honor our words and promises. Ito yung mga statutes ng Panginoon. Kanina, we just had our men's lecture on manly dominion. Bahagi ng tinuturo ng salita ng Panginoon. At kaninang umaga rin on the only debt and the continuing debt. Merong utang, hindi masamang mangutang o manghiram, pero nagiging masama siya kung hinahayaan mo lang at pinatatagal mo yung utang mo. And let us remember that this is a promise. Let us honor our words. Sinasabi ng Biblia, ang mga sinungaling ay hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Kung sinabi mong magbabayad ako pero hindi mo naman tinupad, ikaw ay nagsinungaling. You're guilty of the 9th commandment. Now we should honor our words and promises. Kung sinabi natin ang isang bagay, tuparin natin. Sa tulong ng Panginoon, ganapin natin. And to honor God by being content with what we have. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong mag-imbot. Do not covet. Hindi naman masamang mag-aspire or mangarap or ma-inspire, na makita natin, uy, umaasenso na si classmate or si office mate, nakapagpatayo na ng bahay, uy, maganda na yung kotse niya. And then magkakaroon tayo ng idea na gusto ko rin mag-improve din. Di ba? Kunin natin yung mabuti. I-pick up natin. And ma-encourage tayo na magsipag din. But maging maingat din tayo. Let us remember na ang ating puso ay mandaraya. Baka mamaya covetousness na pala yung nagpupush sa atin na gusto nating magkamit nito mga bagay na to na meron yung ating kakilala kasi nakita natin, nag-post sa social media, ang ganda na ng bahay, ang ganda ng bagong kotse, and then tayo naman, dinadaya na pala tayo ng ating puso, and then, iniisip natin, papantayan ko yan, lalampasan ko pa yan. Now, God is good. And God does good. Again, sinabi ng psalmist, teach me your statutes. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. How can we be happy sa mundong ito? Paano ba tayo magiging masaya sa mundong ito? Blessed, di ba? Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Pinagpala, masaya yung tao na lumalakad ayon sa salita ng Diyos. And that's the word of God. That's sinabi ng salmista. Hindi niya sinabi, teach me to be good, kundi sinabi niya, teach me your statutes. Now, nasaan yung statutes? Nasaan ba yung mga tuntunin ng Diyos? It's in here. Nasa Bible, nasa ating scripture. Ang kailangan na lang natin ay buklatin, basahin, every day, pagbulay-bulayan natin, i-meditate natin, i-bookmark natin, balik-balikan natin ang salita ng Panginoon. And on the note on Sola Scriptura, God, being a good God and does good, did not lack in giving us His instruction for life and living.
His word is enough. Hindi na natin kailangan magdagdag pa ng worldly wisdom, worldly philosophy. Or yung sinasabi ng ibang religion o yung malaking reliyon na, uy, aside from the word of God, meron pa tayong tradition, ha? That's not true. The word of God is enough. The word of God endures forever. Binanggit ito kanina sa call to worship ni Brother Gino sa Isaiah chapter 40. If I'm not mistaken, Isaiah chapter 40. That the word of God endures forever. Hindi po pwedeng ang salita ng Diyos ay uso ngayon, bukas hindi na uso. At hindi rin papayag ang Diyos na ang salita niya ay makukulangan, mababawasan, at dadagdagan ng mga mere creatures lamang. Ang salita ng Diyos ay sapat. Sola Scriptura, the written word of God. As the psalmist asked, can we not do the same? Hindi ba natin gagayahin yung ginawa ng salmista? And sa ating conclusion and applications and also evangelical application, pagdating sa kabutihan, meron pa bang mas bubuti sa Diyos? Ang sabi ng Panginoon sa Mark chapter 10 verse 18, no one is good except God alone. Sabi ng Panginoon. Nang may nag-approach sa kanyang tao, in-approach ng tao ang Panginoong Jesucristo na tao, at ang sabi sa kanya ng tao, good teacher. Ang tingin ng tao sa kanya, tao lang, pero tinawag siyang good teacher. Without realizing na ang tinatawag niya ay tunay na Diyos. But then again, dahil ang pananaw ng tao kay Kristo ay tao, anong sagot ng Panginoon? Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Jesus did not refute, hindi naman sinabi ng Panginoon, wag mo kong tawaging mabuti. Hindi sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon to correct or to rebuke that man. Kasi ang pananaw niya kay Kristo, tao lang eh. Kaya niya tinawag na good teacher. Pero sabi ng Panginoon, why do you call me good? In-stress ng Panginoon, binigyang diin niya na walang ibang mabuti kundi ang Diyos lamang. Ang sabi ni Thomas Manton, mayroon akong medyo, may quotation dito from Thomas Manton, 17th century Puritan. Ang sabi niya, God is good of Himself, good in Himself, yea, good itself. There is none good above Him, or besides Him, or beyond Him. It is all from Him and in Him, if it be good. Lahat ng mabuti, lahat ng maganda, every good that you can think of is from God. And every time na maiisip natin yung mabuti or maganda, maalaala na awa natin, it's God. Okay? Mayroon kang ma-receive na blessing. Wow, this is good. Uy, ang ganda nito ah. Maalaala mo that it is God. Hindi yung bagay yung God ah. Mauwi tayo sa pantheism niyan. It is God who caused it. Lahat ng bagay na na-appreciate natin is from God. At dapat umuwi sa Diyos. At dapat umuwi sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi pa ni Thomas Manton, He is primitively and originally good. For all creatures are good only by participation and communication or relationship from God. Kung ano mang creature yan, tao ba yan, tatay mo ba yan, nanay mo ba yan, na hinahangaan mo, you're saying, oh, ang galing talaga ni mommy, ni daddy, or ni si sir, ang galing talaga, or si president, or si boss, or si ganitong artista, or si ganitong singer, ang galing talaga, or ganitong player. Ang kanyang kabutihan, o ang kanyang kagalingan ay nagmumula lamang sa Diyos. Hiniram lamang sa Diyos. Ang sabi pa ni Thomas Manton, He is essentially good, not only good, but goodness itself. The creature's good is a super added quality
In Him it is His essence ng Diyos yung kabutihan. He is infinitely good. The creature's goodness is but a drop. But in God there is an infinite ocean, a gathering together of goodness. He cannot be better. He is the chiefest good. Other things are good in subordination to Him. And according to that, use and proportion they bear to Him. And ito pa, sabi ni Thomas Manton, He is not good as the means. Sa iba kasi ang tingin nila sa Diyos parang, okay, lalapit ako sa Diyos kasi mabuti ang Diyos eh. Na para bang naging sinakyan niya lang ang Diyos kasi meron pa siyang gustong gawin. No. God, the goodness of God is not the means. And I agree to that. Sinabi ni Thomas Manton, he is not good as the means, but the end. Things good as the means are only good in order, proportion, measure, and respect, but God is absolutely good. Beyond God, there is nothing to be sought or aimed at. Kung naghahanap tayo ng magandang trabaho, magandang asawa, magandang bahay, magandang kotse, okay, good. Isipin natin, sana lumampas doon. Hindi yun yung end. Ang end nito ay ang Diyos. Ito pa, sinabi ni Thomas Manton. Ang sabi niya, if we enjoy Him, we enjoy all good to make us completely happy. Ang question is, ini-enjoy ba natin ang Panginoon? Happy na ba tayo sa presensya ng Diyos? Sabi sa Psalm 16:11, in your presence is fullness of joy. Sabi ng psalmist. And then, sinabi niya, life or gladness forevermore. Ang sabi ng psalmist. Sa presensya ng Panginoon Diyos ay may ganap na kaligayahan. And then, He is eternally and immutably good, for He cannot be less good than He is, as there can be no addition made to Him, so no subtraction or can be taken away from Him. Hindi mababawasan ang kabutihan ng Diyos. Now, question sa atin ngayon, as a believer or as a believer of God, are you facing adversity? Remember, God is good. If you are a believer, the thought of the goodness of God, di ba kung maisip mo, mananampalataya ka, naisip mo mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Oo nga, no, mabuti ang Diyos. It relieves you of all your worldly fears. Kung ano yung mga kinakatakot mo na maaring mangyari sa buhay mo dito sa mundo. Kung maalala mo mabuti ang Diyos, mawawala yung mga takot mo. Sapagkat nalalaman mo na siya ay mabuti sa iyo. Remember, binigay niya na ang kanyang bugtong na anak. Ano pa ba pwede niya ibigay para sa iyo? Are you being tempted to commit sin? Merong mga temptation, dumarating ang temptation sa atin. Remember that God is good. Your best defense against temptation is to think about the goodness of God. Again, ang sabi sa Psalm 84 verse 11, ang sabi sa English, no good thing will He withhold from those who walk uprightly. Walang ipagkakait ang Diyos sa iyo, kapatid. Kung minsan nahuhulog tayo sa temptation, nahuhulog ang isang mananampalataya sa tukso kasi nakakalimutan niya ang kabutihan ng Diyos. And I heard this from somebody, a preacher or someone sa internet, a Christian video blogger. Sabi niya, I think it was James Jennings ng I'llBeHonest.com. Sabi niya, doon sa mga nahulog sa fornication, sa pornography, sabi niya, isipin mo lang yung kabutihan ng Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos. And then again, I heard from Paul Washer, sabi niya, kung iisipin mo na mabuti ang Diyos sa'yo, hindi ba niya ipagkakaloob yung mga
hinahangad mo. Kung hangad mo mag-asawa, hangad mo ma-fulfill yung mga longings mo, hindi ba ibibigay ng Diyos? And you know what? Kapag naisip mo yon, it's a very powerful tool, defense from God, na ilayo ka sa temptation. Now, sa ating mga mananampalataya na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, sasarilinin lang ba natin? Mananahimik lang ba tayo? Nalalalaman natin ang kabutihan ng Diyos? Ang sabi sa 1 Chronicles 16 verse 8, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done. Ang tanong, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ano ba yung mabuting ginawa ng Diyos sa buhay mo? Magpatotoo ka. Patotohanan mo na mabuti ang Diyos sa pagliligtas niya sa iyong kaluluwa. And praise God, many of our men now are going out, proclaiming in the public. They're making known the goodness of God, what He has done sa buhay nila. At kung ano yung ginagawa ng Diyos ngayon sa mundo, nagliligtas na mga makasalanan. Have you proclaimed His name to the world, to the people around you? Have you shared to your neighbor and to your friend and to the world what the Lord has done to your soul? Are you sharing the good news of our good God to others? Now, if you are not in Christ, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, kaibigan, have you already recognized that God is good? Ngayon ba malinaw na sa'yo na mabuti ang Diyos? Sinabi ni Paul Washer, sabi niya, you ought to tremble and fear because God is good. Now you might ask, why should I fear God? Because you are not. Ang Diyos ay mabuti, ikaw ay hindi. At anong gagawin ng isang Diyos na mabuti, ng isang mabuting hukom sa mga hindi mabuti? Sa mga kriminal, isa ka na doon. O ako, isa din ako doon. Kung hindi pa ako kinaawaan ng Panginoon. He is going to judge you. He is going to pass judgment on you. At kapag iginawad ng Diyos yung kanyang hatol, ito ay tiyak na mabuti. But here's the good news again. God is the God of good news. God saves sinners. Ang sabi ni Paul sa 1 Timothy 1:15, ako yung pinakamasamang tao, pero ang Diyos ay napakabuti. Nagliligtas siya ng mga makasalanan. Ako na yun, yung pinakamasama. Now, kung na-realize mo, kaibigan, na ikaw na yung pinakamasamang tao sa mundo, ang kabutihan ng Diyos ay naghahatid ngayon sa iyo sa pagsisisi, ng paglapit sa Kanya, ng tunay na pagsisisi. Kung nakilala mo ang kabutihan ng Diyos sa puntong ito, magsisi ka sa iyong kasalanan, talikuran mo ang iyong kasalanan, at lumapit ka sa Kanyang bugtong na anak, na tanging kay Kristo mayroong ganap na kapatawaran, katubusan sa Kanyang dugo lamang, sa halaga ng Kanyang dugo. At sa pamamagitan niya, mayroong buhay na walang hanggan sa lahat ng sa Kanya ay lumalapit sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa inyong kabutihan. Ang paksa namin sa hapong ito ay malawak at nawa nga, Panginoon, ay ikaw po'y patuloy na mangusap, O Diyos. At nagtitiwala kami na ikaw ay patuloy na gumagawa ng mabuti sa aming buhay at sa buhay ng mga tao na nakakapakinig ng inyong salita, ng Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo, ang inyong kapangyarihan, ang Ebanghelyo, ang inyong prescription sa ikaliligtas ng lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Salamat, Panginoon, na muli ay naipahayag ang mabuting balita ng aming mabuting Diyos. Salamat, Panginoon,
Tunay na kayo ay mabuti at kay mabuti magpakailanman. At sa linggong ito, Panginoon, ay ito'y dalhin namin bilang baon. Saan kami nandoon? Sa trabaho, sa bahay, sa school, or kung saan man, o aming Diyos. Isipin namin na ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti para sa aming ikabubuti, o Panginoon. At lahat ng ito ay inyong ginawa, alang-alang sa inyong anak, alang-alang sa kaluwalhatian ni Kristo. Salamat po, aming Ama. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.